Ang China ay isang bansa sa Asia na may lawak na halos 3.7 million square miles. Ito ay pang-apat sa pinakamalalaking bansa pagdating sa sukat ng lupa, sumunod lang sa United States. Ang populasyon nila ngayon o sa araw ng video na ito ay umaabot na ng mahigit 1.4 billion. Sobrang daming tao nito. Kaya naman ang mga syudad ay patuloy na nabubuo sa bansang China, mga bagong lugar na dati ay hindi naman tinitirhan ng mga tao. Kinakapos na sila sa lupa o sa madaling salita, masyado ng maraming tao sa kanila at hindi na sila nagkakasya. Teka nga lang, kasama sa pinakamalalaking bansa pero kapos sila sa lupa para sa mga tao? Ano yun? Well, dahil yan sa katotohanan na ang China ay bahay din ng mga pinakamalalaking disyerto sa buong planeta. Meron silang 12 disyerto na alam naman natin na mahirap tirahan para sa mga tao. Kumbaga iilan lang ang tumitira sa mga lugar na yon. Sa 12 disyerto, nangunguna dito ang Gobi Desert na kilalang kilala sa buong mundo. Ang Gobi ay isang malaki at malamig na disyerto na matatagpuan sa norte ng China. Meron itong lawak na 500,000 square miles. Ang disyertong ito ay pang-anim sa pinakamalalaki sa buong mundo. Ang isa pang malawak na disyerto dito ay ang Taklamakan Desert. Makikita naman ito sa bandang northwest na may lawak na 130,000 square miles. Sa madaling salita, malawak ang China pero malaking bahagi nito ay hindi natitirahan ng mga tao dahil mahirap gumawa ng mga infrastruktura sa mga lugar gaya ng disyerto. Ang kabuuang lawak ng disyerto sa bansang ito ay aabot ng 27.2% o mahigit 1/4 ng lawak ng kanilang bansa. Pero kamakailan lang, inanunsyo ng China ang disyerto sa bansa nila ay nababawasan o lumiliit. Yes, lumiliit. Meron na lamang itong 26.8% na lawak sa kanilang lupa. Siyempre, paano yan nangyari? Saan napunta ang bilyong-bilyong tonelada na buhangin sa disyerto nila? Well, papunta tayo dyan at pag nakita na nga natin ang mga proyekto na ginagawa ng China sa disyerto nila at ang mga kamanghamanghang bagay na pwedeng makita dito. Let's go! Malinaw na nilalabanan ng China ang disyerto sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Pero tandaan na hindi lamang isang proyekto ang ginagawa nila kundi madami. At unang-una dyan ay ang Tarim Desert Highway. Ang highway na ito ay ginawa sa gitna ng Taklamakan Desert. Ang pangalan ng disyertong ito ay matatranslate sa salitang The Abandoned Place. Ang paliwanag ng mga lokal na mamamayan doon ay dahil kapag naligaw ka sa disyertong ito nung araw ay hindi ka na makakalabas ng buhay. Oh, calm down, Jamal. Dahil ang Taklamakan Desert ay sobrang lamig sa winter at sobrang init din pag sumapit ang summer. Masyado kasi itong malayo sa dagat as in nasa gitna mismo ito ng Asia. Halos walang pumapatak na tubig sa bahaging ito ng mundo. Ang lawak naman ng disyertong ito ay halos sinlaki ng bansang Germany. Sino ba naman ang hindi mamamatay pag napunta sa disyerto na ito? Merong mga syudad sa palibot ng disyertong ito, subalit sadyang napakalawak at sobrang dami ng buhangin sa gitna. Hirap ang communication sa pagitan ng mga nasabing bayan sa palibot ng disyerto. Malinaw sa mga Chinese na hindi nila maaalis ang disyerto pero pwede silang magtayo ng kalsada sa gitna at dyan na nga papasok ang Tarim Desert Highway. Ang unang highway na tinayo sa disyertong ito ay natapos taong 2022. Ang highway ay naging isang paraan para magkonekta ang mga bayan sa palibot ng disyerto. Ito din ang nagsilbing shortcut sa mga biyahe na kung dati ay inaabot ng ilang araw, ngayon ay oras na lang at nasa kabilang bayan ka na. Hindi ka na kasi kailangang umikot sa palibot ng disyerto kundi dadaan ka na sa gitna mismo. Sa panahon naman ngayon, meron ng 5 highway o ruta sa gitna ng disyertong ito na maaaring tahakin ng mga tao papunta sa iba't ibang bayan. Subalit ang paggagawa sa mga highway na ito ay hindi rin naman madali. Bakit? Well, madalas mabuo ang sandstorm sa bahaging ito at gaya nga ng sabi ko kanina, matindi ang panahon at temperatura sa disyertong ito. Malayo ang akses sa tubig, kuryente, wala ring signal at malayo sa mga araw-araw na pangangailangan. Isipin mo kung kasama ka sa construction worker doon. Yan, inisip mo nga. Sa madaling salita, hindi biro ang paggagawa ng mga highway na ito. Pinatag lang naman nila ang 32 malalaking sand dunes o bundok na buhangin tapos tinambakan nila ang 28 na medyo mababang parte. At siya nga pala, hindi ito ordinaryong mga sand dunes lang. Yan ang picture. Yan yung pinakamalaking sand dunes na pinatag ng mga construction worker. Pagod na siguro to. Aba, may aircon din naman. Well, sana nga gumagana pa yung aircon dahil alam naman natin na pag sobrang init ay maaaring masira kahit anong appliances. Sa kabila ng pagsubok, napatag pa rin ang disyerto, natayo ang kalsada at malaki ang overtime, sigurado.
Dahil disyerto ang pinagtayuan ng kalsada, bibihira lang ang mga sasakyan na dadaan dito, kaya maluwag ang trapiko sa bahaging ito. At dahil nasa disyerto nga ang kalsada, malaki ang posibilidad na after 1 year, hindi na nila ito makikita. Kaya naman naisip nila na taniman ang tabihan ng highway na ito para hindi matambakan ng buhangin ang kalsada na ginawa nila. Kasama ng mga halaman, meron ding mga barrier na tinayo sa palibot ng kalsada para makasiguro na hindi basta-basta matatabunan ng buhangin ang proyekto nila. Tama ulit, nagtayo na rin sila ng istasyon ng tren na umiikot sa palibot ng disyerto. Taong 2022, natapos din ng China ang unang railway loop sa disyerto na may haba na 1,685 miles, ang Hutong-Ruxiang Railway. Ang tren ay may bilis na 75 miles per hour at humihinto sa 22 istasyon. Tinataya naman na sa hinaharap ay gagawin din itong electric train. Ang malakas na hangin at buhangin sa disyerto ay maaaring magdulot ng pagkasira ng tren. Kaya naman ang mga engineer nila ay inisipan na ng paraan kung paano ito malulutas bago pa ito simulang gawin. Taong 2018, nagtayo sila ng mga tulay na siyang dinadaanan ng tren habang ang buhangin ay gumagalaw sa ilalim nito. Inaasahan din nila na magdadala ito ng malaking epekto sa mga tao na bumabiyahe sa mga lugar na ito at bukod dyan, malaki rin ang tsansa na magkaroon pa ng mas maraming syudad sa paligid ng Riles. Siyempre, hindi na mahirap ang biyahe, kaya siguradong maraming maeengganyo na lumipat sa lugar na ito. Sa madaling salita, nilalayon din ito na hikayatin ang mga tao na tumira sa palibot ng tren para mabawasan ng mga tao na nagsisiksikan sa malalaking syudad. Ang Gobi Desert ay ang pinakasikat na disyerto sa China. Ano naman ang proyekto na matatagpuan dito? Pues nagtayo lang naman sila dito ng isang malaking parke, hindi para sa mga bata kundi para sa mga solar panel. August 2009, sinimulan ang kauna-unahang solar power station sa bansang China. 6 na taon pa ang lumipas at lumawak at kumalat na ang mga solar panels sa Gobi Desert ng China. Dahil sa disyerto, hindi kakakapusin ng lupa at lalong-lalo na nagsikat ng araw. Ang power station na ito ay meron lang namang 5.9 million solar panel na nakakapag-generate ng kuryente na aabot sa 5.7 kWh kada taon. Sapat na yan para paliwanagin ang 2 milyong bahay. Pero hindi lamang yan ang solar power plant na makikita sa disyerto ng China. Meron ding isang solar power plant ang tinatayo sa norte ng Xianshan Mountain na binubuo naman ng 1.2 million solar panels. Kapag kinuhanan ito mula sa himpapawid, parang dagat ang itsura ng disyerto dahil sa dami ba naman ng solar panel ang nakatirik sa lugar na ito. Alam naman natin kung para saan ang mga solar panel. Kino-convert lang naman ito ang sikat ng araw para gawing kuryente na siyang nagsusupply sa mga factory, mga opisina at kabahayan sa mga nakapalibot na bayan dito. Sa gitna ng mga solar panel na ito, meron itong isang super power bank na binubuo ng 216 na malalaking baterya na kaya namang mag-store o magtago ng kuryente na aabot ng 600,000 kWh. Hindi naman kasi direkta ang kuryente sa mga bahay. Kailangan itong i-store sa mga baterya bago ma-distribute ang kuryente sa mga bahay at factory. Sabi ko nga kanina, nilalabanan ng China ang disyerto sa pamamagitan ng pagbawi sa lupa nito. Tama, nagtatanim sila ng mga puno sa disyerto. Sa northwest ng China, mayroong isang problema na matagal na nilang kinakalaban, desert encroachment. Ano naman yung desert encroachment? Nung una akala ko, paglawak lang ito ng disyerto dahil hinahangin yung mga buhangin. Pero tama naman, paglawak ito ng disyerto. Pero hindi lang dahil basta sa buhangin, kundi na-degrade o namamatay ang lupa sa palibot ng disyerto dahil sa mga climate change o kaya naman ay sa human activity. Nagiging dahilan ito para hindi natubuan ng halaman ang lupa at malaki ang epekto nito sa mga hayop at tao na nakatira doon. Ang problemang ito ay malaking issue dahil natutulak ang mga tao sa mga lugar na dati namang inuokupahan ng mga tao. Paano mo nga naman papalawakin ang isang bayan kung sinasakop ka mismo ng katabi niyong disyerto? At dahil dyan, kailangan meron silang gawin. Dahil dyan, gumawa sila ng proyekto para matagumpay na makapagtanim muli ng mga halaman sa mga region na dating tinatayuan naman talaga ng mga bahay. Nasa 8,000 katao ang nagtulong-tulong at umabot din ng halos 8,000 ektarya ng lupa ang nabawi nila. Dahil sa effort at patuloy na pag-aalaga sa mga punong tinanim nila, nakabuo na sila ng mga gubat na dati nang inangkin ng disyerto. Taong 1978, sinimula ng Chinese government ang tinatawag na Three North Shelter Belt Project na naglalayong magtanim ng milyong-milyong puno sa lumalawak na disyerto sa norteng bahagi ng China. Ang proyektong ito ay ongoing pa magpahanggang ngayon, baka gusto mong sumali. Inaasahan namang matatapos ito sa taong 2050 at siya na nga ang mga proyekto na ginagawa ng China para labanan ang mga naglalakihang disyerto sa bansa nila. Marami pa sigurong iba ngayon na ginagawa sila na hindi pa pinapaalam sa publiko.
manatiling updated. Huwag mong kakalimutang mag-like at mag-subscribe.